Panginoon, kahit umulan kanina, may mga delays po tayo dahil po sa ulan. Pero tunay nga na ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin na makapakinig ng salita ng Diyos sa pagitan ng mga awitin. Kulang po kayo, nawa, relax kayo sa ating pong lugar. Pagbukas na po siguro. Pwede po po. Wala din masyado mainit. So, sumulog ka dyan. Okay po, sa nawa, maging pagpapala. Tayo po muling manalangin. Salamat namin ang Diyos sa oras na dinalay ng aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, bisita, upang makabahagi namin po sa pagpupuri at pagsamba sa aming Diyos Kristo, sa pagitan po ng mga awitin. Pagpalain niyo kami, salamat sa panahon, kahit po bulan kanina, kami po ngayon ay malulapit at malinawang makapag-dapat sa aming pagsabat at pagpupuri sa inyo. Kayo may taas sa kalagitnaan namin at kayo po siyang mahiyag din, pag-ibig at kabutihan ng Panginoon sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo.
God's hope was born, not as an idea or a principle. God's hope was born as a baby, and the birth of that baby changed the world forever. Shepherds on the hillside, voice will from afar to celebrate the coming of my Lord. What a tiny stable, what a wondrous Lord. Unto us a son is given, unto us a child is born. Sing the word to all the heavens, sing the word to all the earth, sing the word for Christ our Savior. Sing the word, sing the word, all of creation, sing the word, celebrate His word, sing the word for Christ our Savior. Sing the word. See the little baby in the manger low, joyfully to the newborn King. The sun in the highest, kneel before His throne. Join us in the mighty chorus, heart the herald angels sing. Sing the word to all in heaven, sing the word to all the earth, sing the word for Christ our Savior. Sing the word, sing the word, all of creation, sing the word, stand in His word, sing the word for Christ our Savior. Sing the word, rejoice for God is with us, rejoice for God the world, rejoice for God most of us, rejoice to bring those bells, rejoice to the King of glory, and then we say rejoice, the wonderful Counselor, the Prince of Peace. Oh, sing the word to all in heaven, sing the word to all the earth, sing the word for Christ our Savior. Sing the word, sing the word, creation, sing the word, stand in His word, sing the word for Christ our Savior. Sing the word, sing the Children just naturally love Christmas. They count the minutes that school is out for the holidays. They watch for the first frosting of snow. They wait breathlessly for the morning when the family gathers and presents can finally be opened. But the children who love Christmas the most are the ones who have learned its true meaning. In the
It's true that Christmas has a special appeal for children. But no matter how old we are, all of us find a childlike joy in the season. As we put up our decorations, we may find some of our favorite memories hidden among the ornaments, inviting us all to come as children to the celebration. Lighting the candles, singing the carols, placing the star on top of the tree. Filled with excitement, watching for morning, and all of the wonder that waited for me. Take me back to the memories I see in my mind, to the dreams that I dreamed way back when. Take me back to the home of happiness and time. Take me back to Christmas again. Whispers and secrets, echoes of laughter, snow softly falling, kisses the earth, telling the story, angels and shepherds, and songs of the Savior and His holy birth. Take me back to the memories I see in my mind, to the dreams that I dreamed way back when. Take me back to the home of happiness and time. Take me back to Christmas again. Take me back to the memories I see in my mind, to the dreams that I dreamed way back when. Take me back to the home of happiness and time. Take me back to Christmas again. Take me back to Every Christmas arrives with its own emotions. Some holidays are crowded with laughter and loved ones and filled with activities. But not all Christmases are joyful. The loss of a loved one, a failed marriage, or even a move to a new town or city can color the season with sadness. But whatever your feelings this Christmas, if we keep our spiritual eyes focused on the one we celebrate, He will give us courage to hope and a reason to rejoice. And if we travel back again through time on the road to Bethlehem, His grace will meet us there. He climbs the stair to the attic and puts on the mask one more time. He's humming a tune about Christmas.
the words of hope she held onto through the long months of her pregnancy and the long miles of her journey to Bethlehem. But when she and Joseph arrived, they found no place to rest. Every inn was crowded with travelers, and still she hoped. God had promised and inherited him. Finally, the couple found an innkeeper who agreed to let them stay in his stable. And there among the animals, the Son of God was born. There the child of heaven became the hope of earth. Makes the angels sing, this child
heavens above the stable burst forth with sound and light. A star of amazing size and brilliance blazed bright. Angels sang glad tidings, and shepherds hurried from nearby fields to find the newborn king and worship him. Wise men from distant land traveled long miles to find the holy child, and when they did, they laid their most precious gifts before him. And all who gazed at him were amazed by what they saw. Biyaya kami muli. Salamat po sa kalahating pakikinig. Ano po? Mayroon pa tayong second half. Pero bago yan, singitan ko po muna ng isa sa mahalagang bahagi ng ating pagtitipon sa gabi habang nagpapahinga yung ating mga taga-himig, taga-awit. Pag-aralan lang po natin at gusto ko lamang pong ibahagi sa loob ng ilang minuto sa ating mga bisita, sa mga kapatiran ang salita ng Diyos. Ang ating pong nais na maidala sa gabi pong ito ay may panumbalik po natin yung ating pong sentro ng ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Hinahangad ng Diyos na ibalik po natin si Jesus sa pagdiriwang ng Pasko sapagkat po ang napapanahon na mensahe po ng Kapaskuhan ay
alam nating inaalis na ang biblical na selebrasyon o yung tinatawag po na bakit ba natin pinagdiriwang ang Pasko. Nais ko pong tumibay ang ating pananampalataya bilang isang lingkod ng Panginoon na hindi pala pwedeng, maunawaan natin na hindi pala pwedeng wala si Hesukristo sa pagdiriwang ngayong Pasko. Kung ito'y nakasanayan natin sa matagal na panahon, ating pong ibalik at lagyan ng tunay na pagkilala na talagang kailangan at napaka-importante ng Panginoon Kristo na nasa lahat ng ating pong mga ginagawa sa buwan po ng Disyembre o sa buong taon, nasa lahat ng ating mga pagtitipon. Ito man ay mga Christmas party, no po, lalong-lalo na pag pinag-uusapan po ang tungkol sa Kapaskuhan, mga pagpapalitan ng regalo, 'di ba? Exchange gift. At kailangan talagang nariyan po ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil po si Jesus ang rason, ang dahilan ng ating pong pagdiriwang sa dulo po ng taon. Huwag natin kaligtaan yan. Pero po, gusto ko muna ipakita sa inyo na ang mensahe po ng Pasko ay nahaluan ng tinatawag na secular na pananaw o pagtingin. Madalas natin itong makita at marinig sa ating pong panahon ngayon. Ang nangyayari na secularized na masyado yung Pasko. Katulad na lamang po na nahinawaan nila o maraming naisip mga tao na pag sinabing Pasko, ito po ay panahon ng pagkakakitaan, di po ba? Komersyo. Ang Pasko para sa kanila, sa maraming tao, yan yung ating naririnig at nakikita. Kung kayo ay pupunta po sa mga mall, ang daming sale. At andito pa lang sa Bacolor, traffic na. Papunta po sa San Fernando. Bakit? Maraming pumupunta. Kahit siguro Nobyembre pa lang, ubos na yung ating mga tinatanggap. Marami pa rin mga tao ang humahabol. Hindi lamang po yan, pagdating din sa mga kinikita ng mga salapi. Labis-labis na dekorasyon, caroling para po makinabang o kumita. Po ba? Minsan mayroong mga tao na tumutok-tok sa inyong bahay at aawit. O kaya bago pa man tumuktok, narinig nyo na yung kalansing ng kanilang cymbals o ng kanilang tamborin at saka nung kanilang gitara, nagpapatay na tayo ng ilaw. Di po ba? Guilty tayo lahat dyan. Bakit? Maraming mga tao ang sinasamantala ang kapanuhanan ng Pasko upang mag-raise ng mga pundo na masasamantala yung puso sa maraming mga tao na mapagbigay sa ganitong panahon. Sapagkat ang Pasko para sa pananaw ng maraming tao, pagkakakitaan. Ang iba naman, ang Kapaskuhan para sa kanila ay pagmamahalan sa isa't isa. Narinig niyo na ba yan? Di ba parang tama? Na ngayong Pasko, tayo ay magmahalan. Diba? Nasa kanta natin yan na caroling pa lang nung unang panahon. Pag Pasko ay magmahalan. Pero po, ito po ay napakatuso na mensahe. Sapagkat pwedeng madaya ito ng mga tao na nagtuturo ng ibig sabihin ng Pasko ay para sa mga tao na magmahalan sa isa't isa. Na kung saan ay parang tama nga, pero ganito mga ba talaga ang takbo ng maraming isip sa ating panahon, na hindi na nila iniisip, inaalala, kinukonsidera na ang Diyos nagkatawang tao, na po, kundi ang iniisip nila ay magmahalan sa isa't isa na hindi kasama ang Diyos doon. Katunayan po, sa kabuuan ng Biblia, mayroong isang panahon na ang mga tao nagmahalan, pero hindi nila minahal at tinanggap ang Diyos. Ang sabi nila, magtayo tayo ng tore, na kung saan aabot sa langit. Pinapahalaga nila yung tinatawag na magkakapatid, yung pagmamahalan sa kapwa-tao. Pero hindi po nila sinama ang pagiging ama ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi pwedeng ganon. Hindi maaaring may Pasko, tapos kalimutan natin ang Panginoon. Sa ating mga anak at mga susunod na henerasyon, yan po yung nangyayari na. Kailangang sentro lagi ng pagdiriwang natin ang Pasko sapagkat ang rason ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pangatlo po, na medyo parang tama na naman, ang sabi ng iba, ngayong Pasko ay dapat kapayapaan lang sa isa't isa. Ang sinasabi ng iba, na hinto na tayo sa pag-aaway-away, magkakapitbahay, nagbibigayan ng mga tawag dito, dati ay masasamang salita. Pero nung naging Pasko, nagbibigayan na ng ulam. Hindi na lang natin alam kung ano ang sahog o kung anong nilagay doon. Ganun pa man, yan yung maraming sabi ng tao. Tama na muna ang gira. Pasko naman, magbatian tayo, huwag tayong mag-away.
Kahit pa ba sa giyera ng gobyerno at saka mga rebelde, ay meron ding tigil putukan pag panahon po ng Pasko. Magkaroon tayo daw ng kapayapaan sa isa't isa. Ngunit, muli, hindi na pinag-uusapan kung ano yung nawawala as long daw na tayo ay nagkakasunduan. Gusto kong ibahagi mga kapatid, na hiwalay kay Hesukristo, kahit ano pa ang gawin ng buong mundo, sadyang hindi magkakaroon ng kapayapaan sa sanlibutan. Si Kristo lamang po ang magdadala nito. Ang Kristyanismo na tinuro ng ating Panginoon Kristo ay tayo ay inabot ng Diyos. No po, nagbumaba ang Diyos sa atin sapagkat tayo ay hindi makaaabot sa Kanya. Kaya ang Panginoon ang siyang bumaba sa pagitan po ng katawang tao ng ating tagapagligtas. Hinanap niya ang nawawala na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Kung yan po ang sentro ng Kapaskuhan sa ating kapaligiran, tayo ng mga nakakilala kay Kristo, nararapat po na naiiba ito. Kailangan po ang secular ay merong ganong uri ng pagdiriwang, dapat meron tayong spiritual na pananaw tungkol dito. At ano po yan? Number 1, ang mensahe po ng Pasko ay tungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos, throughout the history ng tao, minsan nagkatawang tao sa pagitan ng bugtong na anak ng ating Panginoon, ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi po ng 1:14, ang salita ay naging laman at nanahan kasama natin. At ito pong nanahan sa atin na Diyos, sa pangalan niya pa lamang pong Emmanuel, Noel, na naririnig po natin. Ang Diyos ay sumasa atin. Itong Diyos na ito na nagkatawang tao, lumaki, hindi nagkasala, namuhay ng banal at matuwid, upang balang araw siya po ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Ito po ang pinakadakilang mensahe para sa lahat. Dakilang balita, dakilang handog na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang Diyos lumakad dito sa mundo, lumakad kasama ng tao, at namatay para sa tao upang tayo po ay iligtas. Ang sabi po ng Roma 5:8, tinagubilin ng Diyos yung kanyang pag-ibig nung tayo pa'y makasalanan, si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Ito ay upang ang ating Panginoon Kristo ay maging ating kapalit. Ang tawag po dyan sa ating salita o sa ating palasak o naririnig, substitute. Pag sinabing substitute, kailangan po ito. Bakit? Kasi tayo po ay nagkasala laban sa Diyos. At hindi natin kayang harapin ang puot ng Diyos. Ang tanging may kakayanan lang na humarap sa puot ng Diyos ay yung Diyos na nagkatawang tao. No po? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kailangan si Kristo ang ating maging kapalit. Sapagkat si Kristo po ay parehong Diyos at tao. Tayo po ay nagkasala bilang mga tao. Ang tao po ay dapat magbayad. Kaya kailangan ang nagkatawang tao ang pwedeng tumanggap ng bayad ninyo. Kaya nga po, tinanggap po ng Diyos Ama na po sa pagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo yung handog ng ating Panginoon Kristo. Siya ay Diyos upang madala niya tayo sa Diyos at siya po ay nagkatawang tao upang ang Diyos madala niya sa atin. Sapagkat kailanman hindi natin madadala sa kalangitan o sa buhay na walang ng ating sarili kahit pa ba mayroon tayong relihiyon, may mabubuting gawa o mayroon po tayong mga pagsusumikap sa buhay. Kailangan po natin si Kristo bilang ating tagapagligtas at pagdadala sa atin sa Diyos. Ito po'y para sa marami at hindi lamang po sa lahat. Ang sabi nga ng isang awitin, laging mayroon pang silid sa krus para sa iyo. Kahit pa ba marami na ang nakakilala kay Kristo, lagi pa ring bukas si Kristo para sa isang kaluluwa, sa isang tao na yuyuko, kikilalanin si Kristo sa kanyang buhay bilang kanyang tagapagligtas. Pangalawa po, ang mensahe ng Pasko ay nagtuturo ng pagsisisi at pananampalataya. Katunayan kung marinig po natin ang mensahe ng Kapaskuhan tungkol sa paghahandog ng buhay ng Diyos sa pagitan ni Kristo, kailangan nating tumugon ng pananampalataya. Kailangan po natin itong kilalanin at tanggapin. Ang pagiging epektibo ng ginawa ng Panginoon Kristo ay kung mananampalataya at magsisisi ang taong nakarinig ng mensaheng iyon. Ang Pasko po ay isang panahon upang paalalahanan natin ang ating mga sarili na kailangan nating lumayo sa ating mga kasalanan at kilalanin si Kristo bilang Panginoon ng ating buhay. Tanggapin niyo po siya sa buhay niyo mga kapatid, mga kaibigan. Bakit po? Ganito kasi ang mensahe ng Pasko. Na kung saan parang iniisip natin, Pasko ngayon, bakit parang pangmahal na araw yung ating mensahe? Dahil po, ang pagkakatawang tao ni Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao ay may kahulugan lamang kung siya po ay mamatay sa krus,
at siya po ay muling mabuhay mula sa mga patay. Dahil kailangan umabot si Kristo sa krus. Kaya napaka-importante po na ating pag-usapan ang Pasko na hindi natin inaalis na si Kristo ay maghahandog ng buhay para sa sanlibutan. Katunayan, ang sinabi po ng anghel, yung pagbabalita tungkol po sa pagdadalang tao ni Birheng Maria, ang sinabi pong pangalan ay Jesus, na ibig sabihin, ililigtas niya ang kanyang mga tao buhat sa kanilang mga kasalanan. Ang layunin ng pagkapanganak ni Kristo sa panahon po o sa ating pong mundo ay upang iligtas at hanapin ang makasalanan katulad natin. Katunayan, walang sino mang matuwid sa ating lahat. Kahit ako po'y nakatayo dito sa inyong harapan, ako rin ay isang makasalanan at kailangan ko rin ng tagapagligtas. Katunayan, hindi lang po ako, bigyan natin yung pinakasuksulan, yung kinikilala ng ating kultura na si Birheng Maria. Kahit po siya sa Lucas 1, sabi niya, nagagalak ang aking kaluluwa sa aking Diyos at tagapagligtas nung makita niya yung kanyang anak na isinilang. Mga minamahal sa Panginoon, napaka-importante po na maintindihan natin na tayo po ay kailangan si Kristo. Hindi lamang sa pagdala sa atin sa kabilang buhay, kundi sa buhay natin dito sa mundo. Na po, siya ang ating papurihan, kilalanin sa ating buhay. Nung pong dumalaw ang mga pantas, na po, yung mga paspol, tinawag sila ng anghel. Ang sabi po ng anghel sa kanila, matatagpuan yung nakahiga sa sabsaban ang sanggol na mayroon pong pinambalot na tela. Alam niyo po yung pinambalot na tela yun, hindi po yun lampin. Hindi po yun comforter. O hindi ito yung mga magagandang mga tela na para sa sanggol. Kundi ito po ay isang telang mahaba na binabalot para po sa mga patay. Nangangahulugan, si Kristo ay pinanganak upang mamatay sa ating mga kasalanan. Upang tayo naman na pinanganak na dapat mamatay sa ating kasalanan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang mensahe po ng Pasko ay tungkol din po sa pag-asa. Na ibig sabihin, ang kapanganakan ng Panginoon Kristo nagpapakita sa atin na may panahon na ang katwiran, ang kabanalan ng Diyos ay maghahari sa buong sanlibutan. Ating pong mapapansin na sa ating paligid ngayon, napaka-unlawful o marami pong mga hindi maka-Diyos na mga gawain. Po, hindi natin maiiwasan na maialis yan, yamang tayo ay nasa sanlibutan. Ngunit, darating ang panahon, dahil si Kristo ay pinanganak, pang maging tagapagligtas, pinapakita po na siya rin po ay tutubusin niya itong sanlibutang ito. At babaguhin niya, iibahin niya, gagawin niyang makitwirang pamumuno. Aayusin po ni Kristo ang lahat. Marahil meron tayong buhay na hindi maayos ngayon. May mga alalahanin tayo at meron tayong mga tinataglay na para tila baga magulo sa ating isipan at puso. Pero pag si Kristo ay nasa buhay mo, hindi niya bibigyan ng buhay mo. Pero habang ikaw ay namumuhay sa pananampalataya dito sa mundo sa Kanya, bibigyan Kanya ng maayos na kalalagayan, aayusin niya ang lahat. At dahil dito, nagkaroon tayo po ng tinatawag na pag-asa. Ang rason po na ito, ang mga dahilang ito ay dapat maging dahilan ng pagluhod at pagtupi ng ating mga tuhod sa ating Panginoon Kristo sa panahon ng Pasko. Mayroon pong isang kaganapan sa Biblia na ang mga pantas ay hinahanap ang pinanganak na tagapagligtas. At sinusundan nila isang tala. At yung tala na yan, kung saan huminto, naroon po yung sanggol na tagapagligtas na matatagpuan, yung bata. At sa panahon natin ngayon, ginaya yan ng maraming mga bahay. Andiyan ang dekorasyon, pailaw, mga tala, ginawa nga ng Pampanga na kompetisyon. Di po ba? Yung mga giant lanterns. Mahalaga yan na kasama ng ating panahon at kultura bilang mga Pilipino. Pero alam niyo po ba na dapat ang isang bahay na may parol, naglalarawan ng ningning ng Kapaskuhan, dapat yung bahay na yan ay may Kristo sa gitna, may Kristo sa loob. May Kristo sa puso ng mga taong nakatira dyan, sapagkat yun naman ang dahilan kung bakit may tala sa Bethlehem. Mga minamahal sa Panginoon, ating pong kilalanin si Kristo sa buhay natin ngayong Kapaskuhan. Nung ang mga pantas naglatag ng kanilang mga handog at hain, kanilang offering, ay sinamba nila yung bata. Si Kristo yung kanilang hinandugan at niyukuran at sinamba. Tayo pa kaya, wala sa ating mga mayayaman na makapapantay doon sa mga pantas, wala sa ating mga marunong na mas magiging mahusay sa kanila. Ngunit alam niyo po, isa yung naging dahilan na kapareho natin. Tatawagin din tayong pantas ng Biblia
kung si Kristo ay nakilala natin sa ating buhay. Mga iniibig sa Panginoon, may pag-asa sa ating buhay dito sa sanlibutan. Marahil sa limitasyon at kaisipan ng maraming mga tao, tapos na ang lahat. Pero po, hindi pa tapos ang taon, at syempre sa atin, hindi pa tapos ang buhay. May pag-asa pa habang tayo ay nabubuhay. At huwag na sana natin sayangin na magtapos yung buhay natin bago natin sabihin, huli na ang lahat. Habang kayo po ay nakaupo at gusto ko po kayong ipanalangin at anyayahan na manalangin sa gabi. Salamat Panginoon na may mga kasama kami, mga bisita, mahal sa buhay, mga kapatiran, na kasama na hindi lamang makapakinig ng awitin kundi mensahe ninyo sa araw ng Pasko. Aming pinapanalangin sila na kayo po ang kumilos na magkaroon sila ng tunay na pag-asa sa panahon ng Pasko. Hindi lamang po sa kahirapan ng buhay kundi sa buhay na walang hanggan. Makilala nila si Kristo sa kanilang puso at nawa Panginoon kayong kumilos sa kanilang buhay. Habang kayo nakapikit at nakayuko, kung nais nyo po na si Kristo ng kapastuhan makilala sa inyong buhay at siya ang magbigay ng buhay na walang hanggan at pagliligtas sa inyo, ay pwede nyo sabihin sa Panginoon ng ganitong panalangin, sundan nyo po ako. Sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, ako po'y makasalanan at ang aking kasalanan ay may kabayaran, ang kaparusahan sa lugar ng pagdurusa. Kaya ako po ay humaharap sa inyo. Nais kitang kilalanin sa aking buhay. Nais ko po na ikaw ang aking maging tagapagligtas, magdadala sa akin sa langit, at mag-aalis sa akin sa kapahamakan sa impyerno. Ako, Panginoon, ay nagsisisi sa aking kasalanan. Gusto ko pong maging resulta at bunga ito ng pananampalataya ko sa Panginoon. Pumasok ka sa aking puso, dalisayan ang aking buhay, at sa pagliligtas ni Kristo sa akin, nakatitiyak po ako na ako ay patutungo sa langit sa pagitan ng kanyang pagmamahal. Kaya ako ay tulungan mong lumago at sumulong sa pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aking dalangin. Amen. Kung si Kristo po ay pinapasok nyo sa puso nyo, wala na po sa sabsaban si Kristo ngayon. Siya po ay nasa puso ng taong tumanggap at kumilala sa Kanya. At sabi ng Panginoon, kung sino man ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Maging pagpapala nawa sa inyo ang ating pong mensahe at tayo po'y magpapatuloy sa ating pong awitin. The few who were called to worship Jesus the night of his birth had no way of knowing that they would be the first among millions who would someday call him Lord. The wealthy and the poor would worship him, the highly educated and the unschooled, the young and the old. Where do you see yourself among these worshippers? Do you see yourself as humble or powerful, grace-filled or broken-hearted? Are you joyfully celebrating with family and friends? Or perhaps, like so many, you are lonely this Christmas, facing problems you never thought you'd have. Wherever you are this Christmas, God wants you to know and believe that your Christmas gift has already been delivered to Bethlehem stable. Jesus is that here. He
He is the hope who has come into the world. He is the one of whom God spoke when He said to us, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Come now to the stable and receive the Father's gift. With a
Will you pray with me now? O Father, our God, you guide us in your truth and teach us as we hope in you. We worship you for who you are. We praise you for sending your perfect Son, Jesus Christ, down from the splendor of heaven to bring his light to our dark planet. We thank you, Father, for the amazing hope that fills us and changes us when we worship you. Help us to bring that hope to a desperate world that needs to know you, a world that is lost without you. We pray all these things in the powerful name of Jesus.
in you, Lord. My trust is in your unfailing love. I will hope in you forever. I will praise you in the presence of your saints. We put our hope in you, Lord, for with your love is full redemption. We will praise you forever for what you have done. In your name we will hope, for your name is good. O God, our Savior, you are the hope of all the ends of the earth and the farthest seas. We call on you, and you answer us with awesome deeds of righteousness. Lord Jesus, we worship you for the amazing hope which we're called, and for the resurrection power is our inheritance in you. The power that brought you to earth as an infant is the same power that raised you from the grave to be seated in glory at your Father's right hand. Now we proclaim that you are our God, our King, and the hope of our hearts.
Maraming salamat po sa inyong pag-upo at pagkikinig. Sa loob ng ilang minuto na pinilabot, hindi ko na nabantayan. So, salamat sa Panginoon. Huwag niyo lang kalimutan yung ticket palabas. Para naman may pambili ng cocktail yung mga senior athlete. So, purihin ng Panginoon na may mga bisita tayo na kasama ngayon. Salamat sa Lord sa mga kapatid. Nakabahagi namin mga sa ating pong directress, si Sister Lois. Salamat sa biyaya ko sa kanyang nagtatawa ko pero na babayan niya po ang lahat. Thank you din sa mga kapatid na nag-host ng aming practice dahil po kung bakit kami pinatapos ng hangin, busog lagi ang aming tiyan. So, yun po ang dahilan. So, salamat sa Panginoon sa mga kapatid na nag-imbitahan. Mga bisita tayo ngayon. Siguro mamaya ay isa-isa natin. So, tayo po ay magtatapos na sa pagitan po ng panalangin bago po tayo magkaroon ng refreshment. May refreshment po yata dyan. Yata. Hindi siguro. So, huwag po na lang po kayo. Ibibigyan na lang po ng mga waiter natin na nakapula. Yung kapatid po kami na kasi alam ko po na hindi naman yan yung sinadya sa pagpapalala. Magpuri lang sa Panginoon sa pagkala ng magsalat sa panalangin. Salamat kami ang Diyos sa pagsaka na hanggang ng mga ulitin para kay Kristo ng aming pong Pasko, kagapagligtas ng mga tao, mga kasalanan. Salamat sa mga pagpabalat niyo at pagpupuri na hanggang namin sa araw po nito, sa gabi nito, dito sa mga bisita namin, kayo ang kumilos sa puso nila. Magkabagay ng minuwa, magkabagay ng puso, magkabagay sila makakilala sa ating Panginoon at hindi po magtatapos ang buhay dito sa Santo Mata na hindi ka nila tinanggap bilang Diyos ka na pagligtas. Salamat po sa ganda na tatakapin namin, gusto sa amin pong pagkagalusog at pagkalalakas, talagang pagkagalusog sa aming pagkagalusog. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sige po, so, upo lang po kayo, no? May refreshment po na iyayin sa inyo, pero habang yan po ay nire-review o ano man, ako ay pinalangin natin. Ngayon po ating Christmas kanta, ito lang po yung ating simple lang natin na gift-giving. Ito po hindi ay para sa ticket na tinagap ninyo. Ticket na kumalay po lang. Ako, ayan po kayo sa ating ulan. Ito po, puso ng mga